Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Welcome to my YouTube channel. And I want to discuss to you a topic again na marami akong mga followers nagme-message sa akin regarding this topic. I posted a vlog about this. Yun nga, this topic. Tapos marami nagre-request na kung pwede mag-follow up daw ako. Nabibigla ako. Talagang marami nagre-request regarding yun sa Aldab phenomenon. Pero ito na nakakapagtaka, ano ba talaga yan? Umaabot na yung Aldab fever sa United States of America, na feature na rin siya sa CNN Philippines. Hindi pa natapos nun, umabot na rin siya pati sa BBC at sa Bloomberg. Ika nga na feature na rin. No, it's really so amazing. I cannot really comprehend. Not only that, hit na hit talaga siya sa mga OFWs. Bakit nga malapit sa puso ng mga OFWs yung Aldab? The reason why I personally believe, ito yung personal observation ko, kung bakit kaya masyadong involved ang OFW community natin sa Aldab Nation. I do believe na number one major reason is because relate sila sa sitwasyon ni Alden at sa Yaya Dab. Paano sila nakaka-relate? OFW ba sila? Hindi. Listen, let's evaluate. Number one, kung mapapansin mo, yung mga OFW kasi at saka kanilang mga pamilya at mahal sa buhay ay may tinatawag na LDR, Long Distance Relationship. Pangungulila sa isa't isa, 'di ba? So near yet so far. What do you mean so near yet so far? So near dahil nakikita nila at naririnig nila yung ika nga, yung kanilang mga mahal sa buhay, yet so far dahil hindi naman nila mahawakan at hindi rin nila mayakap. Kung paano rin napapahiwatig yung pagmamahalan at nade-develop ang relationship ni Alden at ni Yaya Dab sa pamamagitan ng TV at ng split screen, 'di ba? Nandito sa GMA sa Broadway si Alden, tapos si Yaya Dab naman sa location. So nag-uusap sila, 'di ba? They send their loves, kisses and lahat doon through the Ganon din ang nangyayari ngayon sa mga kababayan nating OFW. Ginagamit nila yung Skype, Viber, FaceTime para makipag-usap at maipahiwatig, no? Maiparating ang kanilang pagmamahalan at pinapakita nila na miss na nila ang bawat isa. Sa ganun din sa kung napapanood mo yung Kalye serye, sa bawat kilig at flying kiss na binibitawan ng dalawa, yan din ang ginagawa ng ating mga OFW na kababayan. So that's number one, no? Second reason probably, pangalawa is yung matagal na pagtitiis at pagsasakripisyo. Katulad din ng nangyari, 'di ba? In terms of yung may instance din, if you follow yung sa Aldab, yung plywood pangingidnap ni Yaya Dab. Both of them nangangarap sila na pinagdarasal na magkakasama rin sila. So, ganun din yung nararamdaman ng mga kababayan natin na OFW, yung pagtitiis ba sa hirap ng trabaho, kahit minsan mabastos, kahit maalipusta, kahit masaktan, titiisin nila lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagsasakripisyo, nangungulila at nalulungkot dahil siya ay nag-iisa sa malayong lugar. Walang kamag-anak, walang mahal sa buhay na matatakbuhan at mayayakap sa panahon ng pangangailangan. So, yun yung pangalawang na-observe ko, no? Ika nga yung sacrifices that the OFW community are also facing, which they can relate with Alden and Yaya Dab. And third, and finally, yung magkikita rin tayo sa tamang panahon. What do I mean? Matagal na paghihintay, 'di ba? Yan din ang ginagawa ni Alden at ni Yaya Dab na ika nga pinahintulutan lang sila magkita na mangyari yung sa tamang panahon noong October 24 sa Philippine Arena. Ganun din, relate din ang ating mga kababayan ng mga OFW na darating sa tamang panahon na makakauwi na sila sa kanilang mahal sa buhay na panghabang buhay, hindi lang yung nagbabakasyon, na hindi na kailangan mga ibang bansa at para buhayin ang kanilang pamilya, na sila ay magkakasama muli at para sila rin ay magkaroon ng tinatawag na forever. 'Di ba? Yan ang pinapangarap ng lahat ng mga OFW at yan din ang pinapalabas na yun nga sa Kalye serye ni Alden at sa ni Yaya Dab na magkasama lang din sila. Darating ang panahon, sa tamang panahon, sa panghabang buhay.
Ngayon, ikaw ang matanong ko, nanonood ka ng Kalye Serye at sumusunod ka rin siguro sa video blog ko, para makabuluhan naman itong pag-uusapan natin, let me ask you, ano naman tama sa iyo ng Aldab fever niya? At ikayo ay nakaka-relate na relate din sa kanila. No, para ika nga matutunan din natin, may magandang ika nga lesson na ikalabasan. Please share with us, no, kung bakit ka relate na relate, and then i-share mo lang kung ano yung kabutihan na idudulot at paano ka nakaka-relate sa Aldab fever na yan. I hope that you've learned in this short session kung bakit malapit ang puso ng mga OFW sa Aldab Nation. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive.